Mainit pa rin pinag-uusapan ang pang-aaway at pananakit ng isang lalaki sa kapwa niyang pasahero sa UV Express. Ang biktima naman nagsampa na ng kaso. Ito ang physical injury, oral defamation at unjust vexation. Attorney Mel, ano-ano po ba mga ito? Simulan na natin sa physical injury. Although it sounds pretty self-explanatory. Yeah, self-evident. How far is the extent? So ano yung pinaka-minor na physical Yan. injury na Oo. pwede mong ituring? Parang paggrabe ng paggrabe. Ang pinaka-minor tawag dyan, slight physical injuries. Yan. Ang susunod dyan, less serious physical injury. Ang pinakamatindi, serious physical injuries. Ngayon, ang susunod na dyan, attempted homicide na. O, malapit Ano po na yung sa yung kamatayan, di ba? Ano po yung Oo. slight physical injury? Pag nanampal, ito ba yung slight or less serious or serious? Depende sa paghilom nung sugat kung nagkaroon ng sugat. Sinasabi ng batas natin kung nagkaroon ka ng sugat at humihilom ng 1 to 9 days, yung naghihil Yes. ng 1 to 9 days, slight physical injury. O kaya, kung hindi ka nakapagtrabaho ng isang araw hanggang 9 na araw, slight physical injury yan. Ngayon naman, nagiging less serious physical injury kung hindi ka na nakapagtrabaho ng from 10 days to 30 days. At pagkatapos, kung 31 days up, hindi ka nakapagtrabaho, serious physical injury. O kaya, kung sa pagbubugbog mo, nasira ulo mo, naputulan ka ng kamay, naging impotent ka, nabaog ka, iyan ang mga serious physical injuries. Yung nangyari po kay Joanne, ito ay slight physical injury lamang. Oo, slight physical injury kung siya ay sinaktan. Nagkaroon ng infliction of harm, no? Nagdikit yung kanilang mga corporal parts ng body nila, suntok, di ba? Kung iyan ay humilom o hindi pa humihilom, talagang nagkabukol siya at 9 days ang period, ang healing period, slight physical injuries yan. Pero kasi, meron pang ibang kaso na mas mababa pa sa slight physical injuries. Like, ano po yun, attorney? Yung slander by deed I see. or oral defamation. Alam mo, ito namang slander by deed kasi ito naman yung hindi ka naman nasugatan pero napahiya ka lang. Halimbawa, yung girlfriend, sinampalang kanyang boyfriend, ang daing nakakakita. Hindi naman nasugatan, napahiya yung boyfriend, mali siya yung pagsasampal. Slander by deed yun. Slander by deed. Oo, na pinahiya mo siya sa pamamagitan ng mga kilos. O, yung oral defamation naman, yung oral slander, bunga nga lang. I see. Yan. Ano po yung parusa sa slight physical injury? Slight physical injury, isang araw hanggang 1 to 30 days. At multa ng 50 pesos. Pero, 50 pesos Oo. lang, attorney? alam mo, sa paghahatol ng korte, 3 yan. Oh. Kulong, multa, o pareho. Pero papasok na dyan yung tinatawag nating private damages nung napinsala. So yung napinsala naman, pwede niyang sabihin, hindi ako nakatulog, napahiya ako sa madla, besmirched reputation, mental anguish, sleepless nights. Tawag natin dyan moral damages. Yes. Pwede siyang humingi ng 1 milyon kung gusto niya. Ah. Pero, siyempre, hindi mo naman pagkakakitaan ng damages. Of Titimbangan course. niya ng korte kung ano talagang gusto sa nangyari sa'yo. So, aside from physical injury, ang sinampang kaso sa kanya ay oral defamation. Yan. May binanggit po kayo kanina. Oo. Ano naman ang kaibahan ng oral defamation? Ang ano na lang nga, yung defamation, alam na natin ang ibig sabihin nun eh. Pangahamak, di ba? Pambababa ng kanyang dignidad. So sa pamamagitan ng pananalita. So halimbawa, sinabi siya, pinagmumura ka nga. Pinagmumura ka nga, ito ka, ganyan ka, ganito ka. Tapos ang sasama pa. Oral defamation yon. At saka kung kitang-kita namang intentional at nilayo na murahin, oral defamation yan. Pwede ka talagang makasuhan dyan. At ano naman po ang parusa sa oral defamation? Oral defamation, ako, iyan, depende yan sa bigat. Maaring ang umabot yan ng prison correctional, mga 6 na buwan. Pero depende sa bigat ng binitawan mong masasakit na salita. Oh. Depende. From ano yan? From 6 months, pwede umabot 6 months, 3 months, pwedeng pumatindi. 3 buwan, 2 buwan, pwedeng ganun lang. Eh, yung intensity po ng oral defamation, paano mo ma-qualify na ito ay mas hindi seryoso at ito talagang seryosong oral defamation? Well,
tingnan mo ang tono ng pagbitaw. Yan. Pati tono pala. O, tinitingnan, syempre, attorney. yung intensity. Kasi, maaring parang gusto mo nang manakit eh. At saka yung mga kataga na binigkas. Di ba? Halimbawa, kung sinabi lang, bansot ka, baka wala yon, di ba? Okay. Yung sabi kang, bansot ka, wala kang pakinabang, talagang wala kang silbi sa mundo. Matindi yun, di ba? Matindi yun. Talagang mapaparusahan ka doon. At lalo na, napahiya ka pa sa mga nakasakay sa jeep doon. Ang dahil nakasakay sa jeep. Yes. Ayan. At dito naman tayo sa unjust vexation. Ayan. Ano po yung kaibahan niya sa oral defamation? Ganito yan, Grace. Kung hindi mo na matukoy kung oral defamation, kung hindi mo na matukoy kung slander by deed, meron tayong pangkahalatang kilos na nakakaasar, nilinigay mo na lang sa unjust vexation. Ibig sabihin, ito yung... Katulad ng ano po yun, attorney? Well, yung halimbawa, kamukha niyan, kung hindi naman sinampal, kung hindi naman minura-mura, pero kung ano-anong sinabi, di ba? Halimbawa, nagpaparinig. O kaya paulit-ulit ang paririnig na talagang hindi na makatarungang panunuya, pang-aasar, panggagalit. Unjust vexation na yan. Hindi po ba mas mahirap po patunayan ang unjust vexation? Kasi it just seems like a very broad spectrum. Well, hindi naman. Madali lang yan. Madali lang. Alam mo yung mga krimen na ganito, wala talagang dokumento dito. Kaya dapat talaga ang iyong salaysay sa korte napakadetalye. Yung mga katagang sinabi, yung mga kilos na ginawa, yung grabe ng pananalita. Dapat yan talaga isinasalarawan mo sa iyong sinumpaang salaysay para masampa sa kaso. At ang unjust vexation po ba, matindi lang parusa? 30 days lang eh. 30 days. Tsaka 200 peso fine. Bakit ang baba po ng fine dito? 50 pesos, 200 pesos. I mean, this is a serious violation ng isang karapatang pantao. Tama ka doon, Grace, kasi itong batas na to 1934 pa. Naku, Hindi pa, kailangan ng baka hindi pa sinilang ang tatay mo dyan eh. Di ba? 1934, hindi pa nababago. Kaya kasi yung 200 pesos na malaki-laki na yon nung araw. Noong araw. Ngayon, barya lang talaga yan. Yes. Kaya nga, madaing naglalakas loob na mga, iba, let's say, kamukha ng isang kaso, yung planting evidence. Yung planting evidence sa mga pulis, multa lang doon, 200 pesos at saka 30 days imprisonment. Hanggang ngayon po, Hanggang ngayon, Nako. hindi na babago. Chris. Siguro maraming kailangan na Baguhin na. i-update sa ating Oo. batas. Pero attorney, isa pa pong pahabol na tanong Oo, dahil oo. nag-uusap tayo tungkol sa pinag-uusapan natin ang anong kasong pwedeng isampa ng babae. Yes, oo. Pero etong kasong isasampa sa lalaki, ng babae, purely based on the video. And of course, yung salaysay nung sino mga nakakakita or siya mismo. Oo. Yung video, which is such a big part of the evidence, Yes. pwede pa po bang gamitin sa korte yan? Ni-record siya nang walang pahintulot ng lalaki or Pwede yan. ng ibang tao. Pwede yan kasi yung anti-wiretapping law natin, kung meron lang expectation of privacy, yung biktima, yung na-record. Pero ito, nasa loob sila ng jeep, ang daing mga tao, nagsisigaw pa siya, wala siyang expectation of I see. privacy. Public to, kaya pwedeng-pwede. Ayan. Yan. Ngayon, alam nyo na mga kapatid, ha? Citizens arrest nga, nabanggit ni... Ni France. France Pwede kanina. Pwede sana. O, Kahit sinong pwede, ang huli doon, pwede. Kung hindi nyo magawan ng action, physical Oo. action to help the Correct. person, pwede mag-video dahil pwede palang gawing... I-citizen arrest yan kahit na walang warrant of arrest. Sino mang tao na nakakakita sa harapan niya na gumagawa ng krimen, pwedeng mag-citizen arrest. Ang gagawin niya lang, sir, masama po yung ginagawa niyo yan. Nangahama kayo, slander. Ang layunin ko po ay hulihin kayo at daling kayo sa pinakamalapit na presinto. Iyan ang citizen Sana arrest. dumiretso na lang yung UV Express driver doon sa presinto. Oy, ang ganda nun. Ang Ang ganda yung nun. lalaki, no? Tama yon, Grace. O si Attorney Grace. Tanong kay Attorney Grace. Thank you, attorney. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.